Sa ating headline ngayong umaga, tumestigo na si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa isang mainit na issue na kinakasakutan ng First Lady na si Liza Araneta Marcos at Pangulong Puting Jr. Ibinuldar na ni VP Inday Sara ang umano'y mga katiwalian na kinakasangkutan ni na First Lady Liza Atanas at Pangulong Kuting. Ayon kay VP Sara, may mga dokumento at ebidensyang magpapatunay sa kanyang pagkakasangkot sa iba't ibang anomalya. Ayon sa mga ulat, ang mga naturang anomalya ay may kinalaman sa malawakang korupsyon at mga proyekto ng gobyerno na umano'y napupunta sa bulsa ng iilan. Patuloy nating babantayan ang pag-usad ng imbestigasyon nito. Maraming mga Pilipino ang umaasang magkakaroon ng katarungan at kalinawan sa mga aligasyong ito. Samantala, hinihintay natin ang magiging pahayag ng Malacanang at mga posibleng hakbang na gagawin ng administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Kahapon tungkol sa unit team o yung pagtutulungan ng Marcos and Duterte, yung nagpanalo sa kanila landslide na win. Ito, very clear na nagpahayag ang Vice Pangulo na wala na, tapos na. Kung sa magkasintahan pa, break up na ang unit team. So ito po ang balita ng UNTV. Pakinggan ninyo, then magbigay ako ng komento. Hanggang 2022 lang ang unit team. Ito ang direktang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kahapon kung buo pa ba ang tandem ng unit team. Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Ang unit team was the tandem during the 2022 elections, and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections, and then umanang elections nilaog na mi, and gapasalamat mi sa ato ang mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem ng noong 2022. So the unit team no longer exists afterwards? Are you saying? Well, we are not candidates anymore. Pero, pabiro naman itong sinabi na kapag minamaliit kayo ay manatili pa ring maganda. Lesson na sa tanan kababaihan na bisan gidaog-daog mo dapat Gidaog-daog de ka Ilang mga impormasyon ang napaulat na nagkaproblema ang unit team matapos ang pahayag ni First Lady Marcos na hindi nito gusto ang Vice Presidente. Nitong nakalipas na mga buwan, ilang mga kaalyado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nasuspinde. Tulad na lamang ni Cebu City Mayor Michael Rama at Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. At ngayon naman ay pinag-uusapan ang napipintong suspension umano ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nitong Enero, sinabi ni Pangulong Marcos na may tiwala pa rin ito kay VP Sara sa kabila ng pang-aatake sa kanya ng ama nitong si former PRRD. Sa ngayon, wala pa umanong plano ang Vice Presidente para sa 2025 elections. Wala pa ko'y plans for midterm elections, pero diri sa Davao, naayos na to na mo first quarter of this year, and wala lang ko ka-attend sa convention sa hugpong sa taong lungsod, pero naayos na po nila ang partido diri sa Davao City. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yun na po klaro na. Yung unit team, nung election lang yun, nung May 2022, yan, unit team. So sabi niya, nanalo naman kami, edi wala na. Sayang ang ganda sana yung simula, ang daming umasa. Ako, sinasabi ko nung una, napakalaking political capital yung 32 million votes na
nakuha nilang dalawa. Ang laking suporta nun. The highest votes garnered by a tandem, President and Vice President sa ating history. Nasayang lang, no? Kung na-maintain lang sana yung samahan, kala ko nung una, hindi maghihiwala yung dalawa eh. So, ngayon, wala na. Election lang. So, napakasakit, Kuya Bonget, ang sinapit ng ating bayan. So, bakit ba nagsimula ito? Everything, sa tingin ko, nagsimula ng dahil sa sobrang ambisyon sa politika, yung gahaman ba na they want to stay in power forever. Parang ginagaya nila nung panahon ni Apulacay Marcos, yung naka 20 years. So, panahon ni President Marcos Sr., ako, malaki na ako noon, may isip na ako, kailangan talaga yung pag-declare ng martial law kasi kung hindi niya i-declare ang martial law, mahuhulog tayo sa kamay ng mga komunista. Kaya medyo tumagal yung termino ni Apulacay Marcos Sr. Because iba ang sitwasyon noon. Kailangan niyang mag-declare ng martial law para ma-save ang ating bansa. So, yan, tumagal siya ng 20 years. Parang yan ang gustong mangyari ng Junior. Umagal. Kaya nga, nag-break na ang unity nung maklaro na yung motibo ng Marcos Romualdez family na ayaw nilang masingitan. Okay? So, by 2028, gusto nila sila pa rin. Eleksyon sana, kaya lang nakikita nila wala silang pag-asang manalo ang kandidato nila sa 2028. So anong ginawa? Yun na, yung People's Initiative na, charter change na para maging yun na, ginagaya. Ganon din ang Marcos Sr. Naging parliamentary tayo. Gusto nilang gayahin para may maging prime minister na hindi mananalo sa isang presidential election. So, tapos, yun na, ginipit na si VP Sara, nagsimula sa confidential funds, kung ano-anong demolition job versus kay VP Sara. Malala ko pa, yung pati traffic, nako. Sa Commonwealth, malala nyo last year, pinaratangan si VP Sara na siyang nag-cause ng traffic sa anong avenue yun, Commonwealth Avenue. Dami. May bomb threat pa sa Butuan City. Kung ano-ano na lang. Tapos, pati mismong pamilya ng VP, may lalaki daw. Ano pa? Yung paggastos ng pondo sa Davao City, kung ano-ano na lang ang ibinatong putik kay VP Sara. Kaya anong nangyari? Nako, naging matatag ang VP. Lalong napamahal siya sa taong bayan kasi ano lang siya, tahimik lang siya. Paminsan-minsan lang siya magsalita kung kinakailangan. Ano yung grabing pagsalungat niya sa administrasyon, yung plano na peace talks with the communists. Di sinabi niya, it's a fact. Kasunduan sa demonyo. So, matapang. Ano pa? So, kung may mga issues, ito, pinaka-latest niya issue, yung overkill, police raid sa KOGC compound. So, nagsalita siya. Although, walang condemnation, ano lang, nananawagan ng pagkakaisa, gano'n lang, respect fundamental rights, very pa rin siya, very subtle yung dating. Kaya lang, ito na siguro, napuno ang salon. Sabi niya, wala na.
O, nagbisaya siya, gidaog-daog. Ibig sabihin ng gidaog-daog kung inaapi ka na, dapat ipaglaban mo ang iyong karapatan. Ganon. Medyo pabiro, kailang patapsing. Mahilig itong si VP Sara ng patapsing. Ang First Lady Lisa, nung sinabi niya, bad shot ka sa akin, anong kanyang pabiro? Mangga gamit kayo. Ano pa? Madami. Yung polvoron issue. Nako, bigla na lang may lumabas na short video niya, nagbibigay ng polvoron sa mga bata. Sabi niya, masarap yan, kailang nakaka-addict. At anyway, to me, wala na talaga ang unity at salpukan na ito. Tingnan natin kung sino may ibubuga. Malapit na ang 2025 midterm election. I'm sure naghahanda na si BP. Maalala ko yung midterm election nung panahon ni PRRD. Nako, gumalaw si BP Sara. Yung hugpong ng pagbabago, gumalaw siya. So kaya na Otso Inodoro, yung oposisyon nun, walang nanalo kahit isa. So, tingnan natin ngayong 2025 kung sinong mga may ibubuga kasi napaka-importante ang 2025 para sa 2028. Mabuhay ka, BP Inday Sara. Pag-usapan natin ngayon ang Pangulong Marcos na nababahala. Worrisome ang kanyang exact word. Nababahala siya sa kapahamakan na pwedeng mangyari sa ating bansa dahil sa napipintong giyera China versus US dahil sa Taiwan. Okay. So, dito sa headlines ng Philippine Star, ang title is Philippines must prepare for external threats. Tapos, yung sub-heading is Marcos wants troops in North ready amid China-Taiwan tension. Okay. Ang Pangulong Marcos nagbisita sa isa sa mga EDCA sites sa Northern Luzon, yung headquarters ng 5th Infantry Division sa Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela. At ang talumpati ng Pangulo, inuudyokan niya ang mga sundalo doon na maghanda sa gera with China. So, ito ang kanyang statement. As I'm sure you know, Kaohsiung is 40 minutes flight from Lawag. So, Taiwan is very close, which immediately puts us in the area of interest of China. And that is why it is important that the northern part of the Philippines is well prepared for any eventuality. Okay, so dagdag pa niya. The external threat now has become more pronounced, has become more worrisome, and that is why we have to prepare. So, dito tayo mag-analyze sa more pronounced, more worrisome ang kalagayan natin ngayon, kaya dapat tayo maganda. Okay. So, tama itong sinasabi ng Pangulo na napakalapit natin sa Taiwan. At anytime from now, sisiklab ang digmaan dyan. Kasi ang China, it's an open secret yung intention ng China na darating ang panahon,
lulusobin ng China ang Taiwan at pipilitin na maibalik siya sa poder ng China. Kasi historically, ang Taiwan probinsya lang ng China. So, dahil parte talaga ng China ang Taiwan, kukunin ng China ang kanya. So, gano'n, yun nun. So, ang question na lang is when? Kailan? So, di natin alam. Pwede bukas. Makalawa. Pag inatake na ng China ang Taiwan, sigurado tutulong ang US. So, ang tanong ko ito noon bakit naman sasabak pa ang US sa isang gera with a superpower dahil lang sa Taiwan? Pwedeng pabayaan naman lang. So, I made the research. Plus, may confirmation sa kaibigan ko. Sabi niya, hindi pababayaan ng US ang Taiwan dahil sa microchips. Ang Taiwan, napakagaling niya sa production ng microchips na kung mawawala ang Taiwan, kung sasakupin ng China, ma-stop na ang production o ang import ng Taiwan ng microchips papuntang US, maaapektuhan ang technology o ang ekonomiya ng US. Kaya nang dahil sa microchips na yan ang specialty ng Taiwan. According to my friend, 80% daw ng microchip requirements ng US nang gagaling sa Taiwan. So, hindi papayagan ng US na makontrol o ma-annex ang Taiwan papuntang kasi yung microchips. Kaya na lang pala na gagawa lahat ang paraan ng US na hindi masakop ng China ang Taiwan. Okay, so please comment kung totoo yung na-research ko personally sa Google plus yung testimony ng aking kaibigan na yung kaibigan ko nasa US ngayon. Alam niya yung nangyayari. Okay, so madadamay ba tayo sa giyera ng US, China, Taiwan kung walang presensya ng mga Amerikano dito? Ang China ba, basta na lang idadamay ang kanyang ASEAN neighbors kung magkagulo ang US, China dahil sa Taiwan. Example, Malaysia, Indonesia, Singapore. Aatakihin ba ng China itong ASEAN countries na ito? I don't think so. Kahit bukas makalawa pa ang giyera, hindi papansinin ng China ang Singapore, ang Indonesia, ang Malaysia, ang Vietnam. Bakit? Walang presensya ng Amerikano dun . Bakit niya awayin itong mga walang pakialam? Okay. So, ang Pilipinas, may pakialam ba tayo? Yes, dahil pinayagan ng Pangulo ngayon ang presensya ng mga Amerikano sa Pilipinas dahil sa kanyang foreign policy. Example, kung si PRRD pa ang Pangulo ngayon, yung foreign policy niya noon na diplomacy, ayaw niyang labanan ng China. Digong ang Pangulo ngayon. Hindi niya pinapasok ang mga Amerikano. Hindi niya pinansin ang mga Amerikano. Pumutok ang gera. Nilusob ng China ang Taiwan. Idadamay ba tayo ng China? I don't think so.
Kasi wala naman tayong pakialam. Ngayon, madadamay na tayo dahil sa foreign policy ng presidente na inalaw niya, dinagdagan niya yung bases, lalo na yung EDCA bases na nasa Cagayan province, dalawa yon, isang air base, isang naval base, at isang army base dyan sa Isabela. Damay-damay tayo talaga. Sigurado, tama yung worrisome ng Pangulo, madadamay tayo. So, sino ang may kasalanan? Ay di yung foreign policy na lalo na yung, ito ang mas mahirap, yung inalaw ng Pangulo, yung pag-deploy ng ballistic missiles, yung tinatawag na medium range capability missile systems, nandito na sa Pilipinas. Pinapasok ng Pangulo ang mga delikadong missiles nito noong April, nung balikatan. For the first time in history. Ngayon lang, may na-deploy na ganitong klase ng missile systems outside US at nandito sa Pilipinas. Ngayon lang dito sa Asia na-deploy. At nasaan ngayon? Mabuti sana kung yung mga missiles na yon na-deploy lang ng balikatan at ibinalik sa US. Hindi. Nandito pa rin sa Pilipinas. Inamin yan ng isang AFP colonel, nakalimutan ko yung pangalan. Inamin niya sa isang interview, nandito pa rin, din ay binalik. Nasaan? O baka nasa Northern Luzon. Ito, may nagpadala sa akin ng balita. Kaibigan ko sa taga Ilocos Norte ito, kailang nasa Canada ngayon. Sabi niya, balita sir sa Ilocos Norte, nagtataka ang mga tao doon, bakit daw ang daming mga American soldiers na nagpupunta sa North Military Base. Sa Paway daw po, ang daming mga sundalong Amerikano doon na naghanda. Doon daw mismo sa karagatan ng Paway, Ilocos Norte at sa Caser. Mayroon daw napakalaking compound sa Bangi at Pagudpud. Isang satellite site ang sinasabi na nandun. Bawal daw magpunta sa mga lugar na iyon. So, satellite site. Bawal magpunta ang mga tao. So, kung satellite site, yung mga missile systems, kailangan niya ng satellite. Para, kasi without the satellite, hindi mag-function yung missiles na yun. Baka lang. Nandyan sa Paway, nandyan sa Pagudpud, Bangi, Ilocos Norte, yung mga missile system. Kasi ang Pagudpud, yun po ang dulo ng Ilocos Norte, malapit na doon ang Taiwan. Nandyan na yung, talagang madadamay talaga tayo. At posible yung mga missile system na yun, ballistic missiles, baka may laman na warhead, yung nuclear warhead. Kailan ba yan? Nire-review ko ngayon yung World War II documentaries, yung pagbagsak ng Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki, yung binagsakan ng atomic bomb. Kawawang mga tao. In an instant, 100,000 Japanese namatay sa Nagasaki. Kasi mas powerful yung Nagasaki bomb kaysa yung Hiroshima. At sabi ng mga expert, 100 times mas powerful ngayon ang mga nuclear bombs kumpara yung atomic bomb noon sa Hiroshima. So, anong mangyayari sa atin? Yun nga, worrisome nga. So, yan po ang kalagayan natin ngayon. Ang Diyos sana mahabag sa atin na ilayo tayo sa ganitong kapahamakan.
Ito, another good news para sa mga supporters ni ex-Congressman Arnie Teves. I'm sure maligaya ngayon ang dating congressman sa kanyang kalagayan sa East Timor. And I'm sure ang kanyang best friend, si Secretary Boying Rimulya, it's crying time. Naaburito na. Dahil itong mga pangyayari, itong nagdaang araw, pumapabor sa dating congressman. Kaya dito sa headlines ng Philippine Star ngayon, Teves under house arrest in Timor-Leste. House arrest. Okay. Malaking kaibahan ito nung nahuli siya ng mga Timorese sa police. Ano ba yan? March ba yun? Talagang diretso kulungan. So, mga ilang buwan din siyang nakakulong. March, April, May. Mga 3 buwan. Nako. I don't know kung anong kalagayan ng kulungan nila doon sa East Timor. Dito sa Pilipinas, ang hirap makulong. Napaka-miserable ang buhay kulungan. Okay, bakit ko masabi miserable? Naranasan ko po. Nung kabataan ko, 2 beses akong nakulong dahil sa kalukuhan ko. Kaya alam ko yung buhay preso, buhay kulungan. Yung 3 buwan, napakahirap yun. Ako, sandali lang ako nakulong. Hindi ko na lang i-detalye bakit ako nakulong. Basta may mga, alam mo naman ang kabataan na patariwara o naligaw ng landas. So, yun po. 3 months na kulong. Okay, so bago lang, mga 3 days ago, nag-issue ang korte sa East Timor na i-release ang ex-congressman. So ito pa, nagtalo pa ang DOJ at abogado ni ex-congressman Teves. Ano daw, na-rearrest. Totoong na-release from prison si ex-congressman Teves. Kaya lang, na-rearrest. Sabi ng DOJ, rearrest. Ano ba yun? Nakaka-confuse, di ba? Release, rearrest. Yun ang pahayag ng DOJ. Hanggang nilinaw ni Atty. Topacio na under custody from release from prisuhan, ang order is under custody siya para lang mag-attend siya ng ano. So, nung under custody siya, nandun siya sa holding area ng Timorese Police. So, malaking kaibahan yun. Noong una, selda. Sa holding area, kwarto yun, o sala, something, holding area Similar ito sa mga pulis na nasasangkot sa kaso, na sisibak sila sa pwesto, nalalagay sila sa mga holding area o mga under custody. Doon lang, nagre-report araw-araw, nasumusweldo araw-araw, kaya lang walang ginagawa habang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!